Magandang balita sa ating mga punong barangay, kagawads, SK at lahat ng opisyal ng ating mga barangays. Nagdesisyon na ang Supreme Court noong November 11 na hindi na matutuloy yung barangay elections ngayong taon. But it will continue doon based sa bagong batas na pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraan. Ito yung Republic Act 12232 na nagtatakda ng termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at miyembro ng sangguniang kabataan. Of course, dito sa medyo controversial na desisyon ng Supreme Court kasi ang boto dito 852. No? 8 voted in favor pero 5 sa mga associate justices hindi nakipag-agree at 2 ang nag-abstain sa kaso ni Attorney Macalintal versus the Senate of the Philippines. Nung araw, nag-file uli si Attorney Macalintal sa Supreme Court questioning the validity of the law that postponed the barangay elections. Doon sa kasong yon, sinabi ng ating Korte Suprema, walang kapangyarihan ang Korte Suprema na i-postpone ang mga local, barangay, and SK elections. So ano ang diferensya sa bagong Supreme Court decision na ito? Dito sa Supreme Court decision, merong kapangyarihan ang Kongreso, meaning lower house and Senate, to extend the term of the punong barangay and other officials of the barangay. And yung postponement ay incidental lamang. Nasagasaan lamang, nagkataon lamang na dahil in-extend yung term na postpone yung election nung supposed to be 2025. No? And ngayon, because of that, no? Parang confusion, no? Parang nagpalusot lang itong mga justices ng Supreme Court na ito ay term extension, hindi postponement. At iniwasan nila yung earlier decision nila na walang kapangyarihan ang Congress na i-postpone ang anumang elections. Of course, dito sa decision na sinulat ni Justice Lopez, ay sinabi niya na ang Article 10, Section 8 ng Constitution ay nagbibigay sa Kongreso ng otoridad, kapangyarihan na itakda ang terms, ang termino ng mga opisyal sa barangay. Hindi nakatali sa 3 term limitation ang mga barangay. Sabi pa dito, no? Pag postpone ng election ay incidental lamang. At sabi rin dito ng Korte Suprema, hindi naman dinideprive ang mga botante ng right to vote their selected officials into office at pinospone lang because of the term extension ng isa pang taon.